Yo, what's up mga kalikot? Good morning, good morning. Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Another day, another vlog na naman. So for today's video vlog, so share natin kung paano mag-tune up. Uy, tune up, sabihin na naman ng mga mahal nating baser. Wala na bang bago? Puro ulit-ulit na lang. So, itong video na to mga kalikot para puro sa mga nagtatanong, para po sa mga newbie, sa mga baguhan, mga first timer, sa mga nagdi-DIY. Okay? Kung alam mo na po yung mga ganitong paggawa, so hindi po para sa inyo yung video na to. Pagbigyan po natin yung mga hindi pa nakakaalam. Okay? So marami naman talaga nakakaalam nito. Yan. Pero kung sa mga baguhan, sa mga nag-DIY, so para po sa itong video na to. So bago tayo mag-tune up or mag-valve clearance ito sa rocker arm, sa may head, kailangan mo natin i-timing yung magneto. Ito po yung magneto. So sa ibang mga motor tulad ng TMX 155, kailangan natin tanggalin yung magneto cover. Pero pagka mga China Pantra, mga Rusi, mga TMX 125, hindi mo na kailangan tanggalin yung magneto cover. Dahil meron po siyang ito. Open mo lang rito. Tanggalin mo lang yung takip. Yan, tappet cap. So ito. Ito lang tatanggalin para makita mo yung timing, pag timing. Tulad dito, pang kwanto sila, Lipan, Rusi, yan, TMX 125 CG, pare-pareho lang yan mga kalikot. So nakaganyan yan. So sa mga TMX 155, kailangan mo tanggalin yung magneto cover. So ito, dahil nakatanggal na to, yan. Dito mo makikita yan mga kalikot dyan. So, makikita mo yan yung T, timing mark, saka yung firing, yung F. Yan, F tawag dyan, firing. Tapos yung T, timing. Okay? So, sa pagta-timing, mga kalikot, so, itatapat mo lang yung T, yung timing mark, dito, sa guhit na yan, sa may ating pin ng campalware, or dito, sa tingin dito, tatapat mo lang dito, yung T. So, pag tapat mo na yung T, so make it sure mga kalikot, meron kasi nakatapat na yung T, yan. Hindi pa yan yung pinaka-timing niya mga kalikot. Although naka-T na yung ating magneto, naka-timing na, then yung ating piston is nakatap. Nga lamang, pagka ginalaw mo yung ating magneto, sumasabay sa paggalaw yung push rod, at the same time yung rocker arm. Yan. Gumagalaw siya. Pero nakati na, nakatapat na yung timing sa timing mark, yung T. So, ikot ulit kayo ng buong ikot, 360. Ikot ulit ng 360. Then, tapat mo ulit yung T, yung timing, dito sa guhit na to. Or, dito. Sana. Yan. Pag nakita mo na yung guhit ng T dyan, then, check mo ulit. Pag galaw mo ng magneto, yung push rod, papansinin nyo, hindi na siya gumagalaw at the same time yung rocker arm. Hindi na rin siya gumagalaw. Yung piston niyan, naka-T. TDC rin yan, mga kalikot. Yan po yung tamang TDC or top dead center ng ating makina ng motor. Yan. So, hindi gumagalaw. So, ang position or yung pwesto ng ating cam lobe sa may timing gear, ito yan, papakita ko sa inyo mga kalikot. So, kapag naka-timing na siya or naka-TDC, yung position ng ating ito, cam gear, cam lobe, ito. Tapos ito yung ating cam polywear. So, nakapaganyan yan mga kalikot, nakapaganyan. Pakita lang natin. Nakapaganyan siya. So, para maipaliwanag ko lang sa inyo mga kalikot. Nakapaganyan yan. Pag naka-timing or naka-TDC. So, kaya pag ginalaw mo yung magneto, hindi gumagalaw yung push rod. Or yung sa may rocker arm.
Yung sinabi ko sa inyo kanina, yun ang unang ginawa natin. Yan. Nakatapat din yung T. Yan, sa may timing. So, pero pag ginalaw mo, yung ating magneto, gumagalaw yung ating push rod. Napapagalaw niya yung ating cam follower. Kasi ang position ng ating cam lobe ng ating cam follower, mga kalikot, or dito sa may timing gear, nakapaganyan yan. Itong umbok niya, nasa taas. So, nakaganyan yung ating cam follower. So, pag ginalaw natin magneto, yan, napapagalaw niya yung cam follower. So, dapat, pag ginalaw mo yung magneto, hindi gagalaw yung ating rocker arm. So, yan. So, ikutin mo muli ng 360 or isang buong ikot para matiming mo siya. Yan yung talagang TDC na, top dead center. So, yung piston natin, naka-top dead center na yan. So, doon na tayo mag-clearance, magbabalve clearance, o yung tinatawag na tune up. Ito mga kalikot. So, use natin yung camera. Yan. So, na-timing na natin yung magneto, mga kalikot. Tsaka natin tayo mag-tune up, valve clearance, tune up kung tawagin. So, iba-iba minsan yung sukat ng valve tappet. Minsan merong 9, may 8, may Gs. Tulad nito, yan, 10 mm. Yan. So, papalugan lang natin. Ang sukat ng valve clearance ng mga China Pantra na makina ng ating motorsiklo is naglalaro sa exhaust 0.05 mm, intake 0.04 mm. Yan, tapos sa TMX 155, kung di ako nagkakamali, stock valve clearance ng TMX 155 is 0.08 mm. So yan, mga nag-tune up, naglalaro yan mga kalikot sa valve clearance na 0.04 mm hanggang 0.06 mm. So depende lang sa inyo kung ano yung hinahanap nyo clearance ng mga valve clearance. Okay. So pagka napalogan mo yan, ito yung hinihigpitan. Yan. Para sumikip or magkaroon ng clearances. Pag wala kang special tools mga kalikot, gumamit ka lang ng plies or long nose. So ipitin mo to. Tapos ipitin mo yan. So pag napalogan mo na ito mga kalikot, itong nut ng ating valve tappet. So yan. So dito pinapasok yung filler gauge. Yan, pagka ginagamit ng filler gauge mga kalikot. Ako minsan gumagamit ako filling gauge. Yan. So pag nakuha mo na yung tamang clearance na hinahanap mo, so higpitan mo na yung nut. Tapos ito nga, pwede mo siyang gamitan ng plies kung wala kang yung tools para sa pag-tune up. Pasok mo lang yung 10 mm na labi, mas maganda open. O ganyan, ipitin mo rito sa ito yung may square na to para hindi siya sumabay sa pag-ikot. Tapos higpitan mo na. So, pagka makalikot. So, ganun lang. So, ganun lang makalikot tune up. Mag-DIY, mag-tune up, timing ng ating mga motor. Sila mga kalikot, muli, para po ito sa mga nagdi-DIY, sa mga first timer, sa mga baguhan pa lang. Okay?